Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa, ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin
kung ano ang kaniyang naisin. Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong bigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana. Saluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad na lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rilang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sa Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito.
kayong sumisikil sa nangangailangan, at kayong umaapi sa mga dukha niyo sa inyong sarili. Inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng malaking takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Ang puoy purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon at magpakailanman. Purihin ang poong Diyos na sa dukha ay nagtatampok. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitay dooy naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Mula sa alabok, ang mga mahirap, sa pagkalugami ay tinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabuti ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at may kapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Panginoon,
Kristo ay naging duka upang tayo ay managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupukat gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang pakikipagkaibigan, ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ang huling araw ng pamamalagi ng National Pilgrim Image ni Nuestra Señora de la Salud dito po sa Veritas Chapel, dito sa Radyo Veritas. At isang linggo po ang nakalipas o isang linggo ang nakaraan ng kanyang pamamalagi, ay marami na po ang mas nakakilala kay Nuestra Señora de la Salud, kay Inay Salud, dahil na rin po sa napakalawak na reach ng Radyo Veritas. Marami po ang mga followers ng Radyo Veritas at marami po ang sumubaybay sa kanyang pamamalagi dito sa Radyo Veritas. At na-interview pa nga po ang presidente namin, no? Para siyang nag-oral examination. No? At nakapasa naman po siguro siya. No? Ano po kaya ang grade niya? 2 thumbs up. Very good po kay Brother John Rex, no? Ang presidente po ng Kofradiya, na siya pong kumatawan sa Kofradiya at sumagot sa mga katanungan para po mas makilala ng mga kapanalig natin, ng ating mga taga-subaybay, ang kung sino si Nuestra Señora de la Salud at ano ang importansya ng kalusugan sa ating buhay. At
Sa atin pong pagninilay, sa atin pong ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang isang talinghaga para bagang timing na timing sa atin pong panahon dito sa Pilipinas. May isang katiwala na pinagkatiwalaan, no? Pinagkatiwalaan ng kanyang may-ari o ng kanyang Panginoon, pero sa halip na gawin o gawing tama yung kanyang paglilingkod, ay dinaraya pa niya. Kinukupitan, may mga ghost project siguro itong katiwala na ito, no? O kaya naman ay may mga insertions, no? Kaya yan, nabuking tuloy ng kanyang Panginoon, yan tuloy, naimbitahan sa Senate inquiry, no? Nagkaroon tuloy ng investigasyon at nalaman na talaga namang hindi naging tapat itong lingkod na ito, itong katiwalang ito. Pero anong ginawa nitong katiwala? Bago niya malaman, o alam naman talaga niyang matatanggal siya sa pwesto, no? Anong ginawa niya? Kinaibigan niya yung mga may utang sa kanyang Panginoon. Hindi para dayain muli ang kanyang Panginoon, kundi actually para itama yung kanyang pagkakamali. For example, yung isa sinabi niya, ilan ba ang utang mo sa aking Panginoon? Ang sabi niya ay, 100 tapayang langis po. Sabi niya, isulat mo na lamang ay 50. Kasi actually, 50 lang naman talaga ang utang noong taong iyon sa kanyang Panginoon. Dinagdagan lang niya para siya ay kumita. Insertion, kumbaga. No? Yung isa, 100 din, pero sabi niya, sige, 80 na lang ang isulat mo. Tanggalin mo na yung 20 kasi ano yun, tubo ko na sana yun, pero sige lang. No? Kasi alam ko naman tatanggalin ako. At least pag alis ko dito sa pwesto ko, tatanggapin ako nitong mga taong ito na ginawa ko ng kabutihan. Hindi po sinabi ng Panginoon na mandaya kayo ha. Dahil yung mga mandaraya, yung mga magnanakaw, sila yung umaakyat sa langit. Hindi. Hindi po yan ang gustong sabihin ng ating Panginoon. Ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon, gamitin natin yung talinong ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi po sa posisyon na nandito sa mundong ito, kundi sa posisyon o sa kalalagyan natin sa buhay na walang hanggan. Diskarte, kumbaga. Diskarte, no? Baka iba naman naiisip ninyo. Diskarte, kumbaga, ang gawin. Gamitin sa tamang diskarte yung talinong ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi para mandaya, hindi para manlamang, hindi para gumawa ng kamalian, kundi para tayo ay magamit yung regalong ibinigay sa atin ng Diyos sa nararapat na paraan. Hindi pa huli ang lahat para itama yung ating diskarte. Hindi pa huli ang lahat para gawin at iwasan yung pagkakamali. Hindi para sa posisyon na nandito ngayon sa mundong ito, kundi para sa langit. Yun naman talaga dapat ang pinagtutuunan natin ng ating talino, ng ating kakayahan, ng ating kayamanan, ng ating talento. Hindi yung kung ano yung posisyong mawawala din sa mundong ito, kundi kung ano yung posisyon o kalalagyan natin sa langit. Kaya nga po si Mama Mary, si Nuestra Señora de la Salud, ang ating ina ng kalusugan, siya ay ehemplo ng pagiging mabuting katiwala. Siya ay pinagkatiwalaan ng bagay ang maging ina ng Diyos. Kaya siya rin ay pinagkatiwalaan ng mas malaki pang bagay, ang maging reyna ng kalangitan, ang maging reyna ng katotohanan, ang maging ina nating lahat. At sa papaanong paraan, ginamit ni Maria ang kanyang pagiging katiwala, yung diskarte ni Maria na sumunod sa utos ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat, sa kanyang mga anak, sa mga taong ililigtas ng kanyang anak na si Jesus. Yun ang diskarte ng ating mahal na ina. Ang diskarteng hindi lang siya ang inakyat sa langit, kundi tayo rin ay may pagkakataong pumunta sa langit sapagkat sinunod ni Maria ang kalooban ng kanyang anak na si Jesus at ang kalooban ng ating Amang nasa langit.
kayo po, mga kapatid ko kay Kristo, mga kapanalig, tayo pong lahat, ano po ba ang diskarte natin sa buhay? Yung diskarte ba natin ay para manira ng ating kapwa, gumawa ng istorya o ng mga kwento na makasisira sa ating kapwa? Yung diskarte ba natin na paggamit natin sa ating kaalaman ay para pagbutihin at patatagin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa? Sabi nga ni St. Augustine, let us use love to build and let us use our knowledge to build the edifice of love. Gamitin natin ang ating katalinuhan para buuin ang sandigan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ang siya dapat nating pag-ukulan sapagkat ang pagmamahal naman na yan ay nakaugat sa Panginoon. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, mga kapanalig, isipin natin, gawin natin, isaalang-alang natin, ano ba ang mga diskarte natin sa buhay? Ito ba'y magdadala sa atin ng posisyon dito sa mundo o ng ating kalalagyan doon sa kalangitan? Hindi pa huli ang lahat. Habang tayo'y nabubuhay, dapat itama natin ang dapat gawin. Iwasan ng kamalian, iwasan ng kasinungalingan, iwasan ng paninirang puri. Bagkus, gamitin natin ang ating katalinuhan, ang ating kayamanan, ang ating kakayanan para buuin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Nang sa ganon, tayo rin ay makaakyat katulad ng ating mahal na inang si Maria doon sa kaharian ng kanyang anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid ko kay Kristo, ngayon po ay gagawin po natin ang pagpapahid ng langis sa mga may karamdaman. Panginoong Hesus, inako mo ang aming mga kahinaan at pinagtiisan mo ang aming mga karamdaman. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ay naawa sa mga tao at nakipamuhay ka sa amin upang maghatid ng kabutihan at kagalingan sa mga may karamdaman. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, inutos mo sa iyong mga apostol na ipatong ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at gawin nila ito sa iyong pangalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ngayon po ay ipanalangin natin sa katahimikan ng ating mga puso ang mga may karamdaman, ang mga may dinadalang problema, ang mga may iniisip na mabibigat sa kanilang buhay, na nawa sa pamamagitan ng pagpapahid ng banal na langis na ito'y maibsan ang kanilang pag-aalala, ang kanilang karamdaman at ang lahat ng kanilang mga problema. Idalangin din po natin ang mga kapatid natin na wala dito physically sa ating pong kapilya, mga nanonood at sumusubaybay sa ating pong palatuntunan at sa ating banal na misa, nang sa ganon, ang mapagpagaling na pagmamahal ni Jesus at sa pamamagitan ni Nuestra Señora de la Salud, tayong lahat ay makaramdam ng kagalingan at kalusugang pangwalang katapusan. Panginoon, gawaran mo ng pagpapala itong langis na iyong nilikha, at gayon din itong aming mga kapatid na papahiran nito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Diyos Ama, taglayang pananampalataya sa iyo, itong aming mga kapatid ay papahiran itong banal na langis, pagaanin mo ang kanilang mga tiisin, at palakasin mo sila sa sandaling ito ng kanilang kahinaan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at sa alang-alang sa pag-ibig at awa sa iyo ng Panginoon, tulungan nawa niya kayo
sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Amen. Tinubos kayo ng Panginoon mula sa kasalanan. Gawaran nawa niya kayo ng kagalingan, lakas at kaligtasan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, aming manunubos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagaanin mo ang mga tinitiis nitong aming mga kapatid na may sakit at sila'y iyong pagalingin. Alang-alang sa iyong pag-ibig at awa, patawarin mo ang kanilang mga kasalanan at pagkalooban mo sila ng ganap na kalusugan upang muli silang makabalik sa paglilingkod sa iyo. Panginoong nabubuhay at nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tungkulin nating gamitin ang mga kaloob ng Diyos at mga pagkakataon sa buhay ng buong buhusay at ng may malawak na pananaw, magpakumbaba tayong manalig at idalangin natin ang tulong ng Diyos sa lahat ng ating mga adhikain at gawain. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at ibang mga pinuno ng simbahan, naway hindi sila magsawa sa pangangaral ng katapatan, sa pangangalakal, katarungan para sa mga dukha, at pangimbabaw ng mga espiritual na pagpapahalaga sa kasaganaang material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong laiko at lahat ng nanunungkulan, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan sa pagtataguyod ng katarungan at kapakanang pangkalahatan sa halip ng pagsisikap para sa sariling kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pinaghabilinan ng edukasyon ng kabataan, naway tupdin nila ang kanilang tungkulin na parang isang misyon at hindi para sa material na pakinabang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga tagapag-ingat sa pananalapi ng bayan, naway magsikap sila ng walang pag-iimbot para sa ikagiginhawa ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, atin pong idalangin ang ating mga personal na kahilingan at ang lahat ng mga intensyong inaiaalay sa banal na misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ipagkaloob mo sa aming pinakainabangang mabuti ang mga pagkakataon sa buhay na ito, alang-alang sa piging na walang baliw na inihanda mo sa langit para sa amin. Isinasamo namin ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana. Kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbudyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Salud, kaisa ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, ni na San Ezekiel Moreno, San Nicolas de Tolentino, San Agustin, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sabagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ecatamundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mainyo ang Panginoon. Iyo ko ang inyong mga ulo at hilingin ng pagpapala ng Diyos. Iadya nawa kayo ng Diyos sa lahat ng masama at pagyamanin kayo sa habag at pangunawa sa kapwa. Amen. Maghari nawa ang kanyang salita sa inyong mga puso at puspusin kayo ng kagalakang walang hanggan. Amen. Magpatuloy nawa kayo sa gawang mabubutit magaling hanggang makamit ang inyong gantimpala sa langit. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay gagawin na natin ang rite of departure of the image of Nuestra Señora de la Salud. We all kneel. Act of thanksgiving to Our Lady for her visit. Beloved Mother Mary, Our Lady of Health, after staying with us for some precious moments during which you have been asking God to shower down on us choicest graces, we thank you.
allow us to repeat our love for you with this departure prayer service. Mary, Our Lady of Health, pray for us. O Mary, the Church has always interpreted the Old Testament prophecies in the light of the Gospel. In Judith, she sees Mary as the help of the Christian people. You are our help of Christians. Mary, Our Lady of Health, pray for us. Let us ask God to fill us with His faith whenever we invoke this beautiful title of Mary, Our Lady of Health. O Lord, you have given us Mary as our mother and help. Through her intercession, grant that we may love you and live fully the life you have given us, your children. We ask this through Christ our Lord. Amen. Prayer to the Most Holy Mary of Health, Nuestra Señora de la Salud, Sovereign Empress of heaven and earth, Mary, Mother of God, inexhaustible sea of health, on whom all your children and devotees pin their greatest consolation. All of us prostrate before your holy altars. We offer you our humble gift and brief tribute of the Holy Novena. And we would like to have the ardent love and fervent devotion with which the seraphs in glory praise you, and all the saints have praised you, and the just on earth, so that it may be pleasing before your eyes, and for the great benefits that we owe you. For all of this we all give you endless thanks, confident that with your clemency, our sins may not hinder the love that you always have for us. Never stop looking at us, Our Lady. If your eyes look at us, it is impossible that they will stop helping us. Watch over the Supreme Pontiff. Take care of the universal benefit of the Church, the promotion of the Holy Catholic faith, the eradication of heresies, and for all the souls in purgatory who from that prison of fire implore your patronage. And finally, because you are our most sweet Mother, bestow on us all your abundant blessing, and grant us health of body and soul, so that we may celebrate you later on in the kingdom of glory. Amen. Amen. Thanksgiving prayer to Mary, the prayer of St. Augustine to the Blessed Virgin. O Blessed Virgin Mary, who can worthily repay you your just dues of praise and thanksgiving, you who by the wondrous assent of your will did rescue a fallen world, what songs of praise can our weak human nature recite in your honor, since it is by your intervention alone that it has found the way to restoration. Accept then such poor thanks as we have here to offer, though they be unequal to your merits, and receiving our vows. Obtain by your prayers the remission of our offenses. Carry thou our prayers within the sanctuary of the heavenly audience, and bring forth from it the antidote of our reconciliation. May the sins we bring before Almighty God through you become pardonable through you. May what we ask for with sure confidence through you be granted. You be ever ready to assist us when we pray, and bring back to us the answers to our prayers. May it your continually care to pray for the people of God, you who, blessed by God, did merit to bear the Redeemer of the world, who lives and reigns, world without end. Amen. Amen. We all stand. We sing, Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et lentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu,
The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May the Father of all mercy, through the love with which He cherished the mother of His Son, bless you with health of mind and body. Amen. May Jesus Christ, the blessed fruit of Mary's womb, adorn you with the virtues that will make you more pleasing to Him. Amen. May the Holy Spirit, whose power overshadow the Blessed Virgin, give you serenity and peace, that you may live as one in mind and heart in the household of the Church. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit, come down upon you and remain with you forever. Amen. Let us bless the Lord And give Him thanks. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de la Salud! Viva! Viva Ina ng Kalusugan! Viva! At muli po pinasalamatan po natin mga kapanalig sa Reverend Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,